Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na sa Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato. Sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo, maganda po na mapagnilayan natin ang mga sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo nang siya po ay papunta na sa Jerusalem at makita niya ang Jerusalem. Ang lugar pong ito ng Jerusalem sa kasaysayan ay maraming sumakop at maraming ilang beses na ring ginera o yung mga pinatumba itong mga muog no, ng Jerusalem dahil nga marami pa noon ang nakikipag-away, nakikipaggera para lamang masakop no, ang bayang ito ng Jerusalem. Kung kaya, pagdating ni Jesus doon, sabi dito, tinangisan niya ang lugar na ito at sinabing, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kapayapaan, pag sinabing kapayapaan, yung talagang malaya ka, kapayapaan, yun talagang nararanasan mo yung kaginhawahan. So, sabi ni Jesus, kung nalalaman mo lang kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ang gandang mapagnilayan itong bahaging ito, no? Ano nga ba makakapagdulot ng kapayapaan? At sa ngayon ba, sabi ba natin, na may kapayapaan tayo? Kahit pangkalahatan, may kapayapaan ba sa bansa natin na hanggang ngayon ay ang daming nakawan? Hanggang ngayon ang pinag-uusapan sa Senate, sa Congress, tungkol pa rin sa pera. Kapayapaan ba? May kapayapaan ba ang taong lagi nilang pera ang concern? Sa inyo po mga may pera dito, may kapayapaan ba kayo? Nararamdaman niyo ba yun? Ano nga ba yung kapayapaan? Sa unang pagbasa, muli sa aklat ng Makabeo, panibagong katauhan ang pinapakilala sa atin, itong si Matatayas. No, ganun din ang kanyang, sabi dito, naroon si Matatayas at ang 5 niyang anak. Dahil yung hari
ay pinapasunod ang lahat ng mga Hudyo na gawin ang kanyang ipinag-uutos, ang sumamba sa mga dambanang kanilang ginawa, mga dambanang pampagano, mga dambana na mayroong nilikhang mga Diyos-Diyosan. At ang sabi dito, gawin mo lamang iyan, tiyak na mapapamahal ka sa hari, pati ang iyong mga anak. Gagantimpalaan ka niya ng pilak, ginto at iba pang kaloob. Para ba, di ba? Pag may kapayapaan, parang mananahimik ka. Pero yun nga po, kapayapaan ba talaga na mararanasan ni Matatayas at ng kanyang pamilya na sundin ang utos ng tao, labagin ang utos ng Diyos? So dito po, ang pinapaalala sa atin, ang tunay na kapayapaan na hinahanap natin, mangyayari lamang at mararanasan natin kung tayo po ay nakakasunod sa utos ng Diyos. Seemingly, may kapayapaan tayo kapag sumusunod tayo sa mga may kapangyarihan na kahit na sinasabi ng labag na ito sa utos ng Diyos, pero yung dinadahilan natin para tahimik ang buhay natin. So, tahimik nga ba talaga? Yung sa ngayon kasi talagang nagiging kalakaran, kahit mali ang iniuutos ng tao, kahit nga yung utos na patayin mo yung tao, ginagawa na natin para lamang magkaroon tayo ng kapayapaan. Pero hindi talaga eh. Kaya nga dito sa Jerusalem, akala nila yung pagsunod nila doon sa mga Romano, dahil yung panahong ito, di ba, nandito pa mga Romano. So maraming mga Hudyo, akala nila namumuhay na sila ng tahimik. Kasi wala nang gera, wala nang nangyayaring kaguluhan dahil sumusunod sila at nagpapasakop sila sa mga Romano habang nilalabag nila ang kautusan ng Diyos. At muli, ito ang sinasabi ni Kristo, kung nalalaman mo lamang, kasi akala nila okay na, peaceful na, pero ang sabi, at nangyari pa rin ito, walang ititirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Dilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. Muli, ang kapayapaan na hinahanap natin, mangyayari yan kung tayo po ay nakakasunod sa utos ng Diyos. Mararamdaman mo din yan. Mararamdaman din natin yan. Kaya nga, di ba, sa isang banda, pag tiningnan mo, kapag nagsasama kayo o nakikisama ka sa hindi mo asawa, yung kala mo tahimik na ang buhay nyo. Di ba? May ganun, no? Tahimik ang buhay nyo, pero wala kang kapayapaan. Yung akala mo, yung nangyayari sa pamilya natin, nangyayari sa bansa natin, kala natin tahimik. Pero walang kapayapaan. Kaya ngayon, yung mga napakaraming pera, kahit nga ang mga pamilyang nasa may katungkulan, ang gulo-gulo. May kapayapaan ba? Sa kabila ng estado nila sa buhay, mayayaman, bilyon-bilyon, yun nga lang, di ba? May bilyon ka, hindi mo ma-declare. Tago ka ng tago, isip ka ng isip para hindi makita yung yaman mo. May kapayapaan ba? Yan. Kaya muli, sabi ni Kristo, kung nalalaman mo lang kung ano ang tunay na makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Kaya lawakan natin ang ating pag-unawa, ang ating pagtingin. Mas maganda yung perspective, di ba?
yung perspective. Tingnan mo, baka nandito lang, baka limitado lang yung tingin mo sa buhay na ito lang makakapagpasaya sa iyo. Kaya pinangahawakan mo ito. Pero kung lalakihan mo, baka mas makita mo na meron pa palang makapagdudulot sa iyo ng tunay na kapayapaan. Amen?